Radyo Patrol Flash Report. My flash report si Zeus Legaspi. Zeus, Alvin, muling umakyat sa ikalawang alarma o second alarm yung antas ng tubig sa Marikina River. As of 5:37 a.m. yan, yung pinakahuling tala ng Marikina Rescue 161. Sila yung nagmo-monitor sa water level nga ng ilog ng Marikina. Ang kasalukuyang antas ng tubig, 16.2 meters. Yan nga yung water level ngayon sa Marikina River. Second alarm yan, 16.2 meters. ano ibig sabihin ng pag second alarm? Anong implikasyon yan sa mga taga Marikina at sa mga kalapit na lugar? Alvin, ang alam natin, no, kapag second alarm ay binibigyan na ng notice yung mga residente na kailangan na nila mag-evacuate, lalo yung mga malapit doon sa ilog. Kapag third alarm naman, Alvin, eto na, dito na ipatutupad yung forced evacuation. Okay. Samantala, Alvin, no, inikot naman natin yung ibang lugar dito sa Quezon City at nagtungo tayo doon sa Barangay Tatalon Multipurpose Hall kung saan higit 20 pamilya na yung lumilikas at nadaragdagan pa. Karamihan sa mga lumikas sa Alvin, kanina madaling araw lamang nagtungo sa evacuation center dahil sa biglang pagtaas ng tubig, bunsod ng malakas na ulan. Ang ilan, Alvin, sinakay pa sa bangka sa tulong ng mga volunteer dahil na-stranded na sa kanilang mga bahay. Kabilang sa mga lumikas, ang 56 anyos na si Lola Naomi na emosyonal pang ikinuwento ang kanyang kalbaryo. Nangyari kay Lola? Alvin, naikwento sa atin ni Lola Naomi na siya nga ay merong mga karamdaman, kabilang na dyan yung diabetes at iba't ibang infection sa kanyang katawan. Kung kaya nung naabutan natin siya sa evacuation center ay nakasakay na siya sa wheelchair. At ang kwento niya sa atin, pasado 4:00 na madaling araw kanina nang sinubukan niyang at ng kanyang asawa na lumikas nga mula dun sa kanilang bahay sa Villa España 2. At ang nangyari ay nahirapan sila dahil parehas silang may edad na, pero natulungan naman ng mga tauhan ng barangay. Ang nasabi niya sa atin, Alvin, na talagang kailangan niya, pati na lang ibang mga evacuee doon sa lugar, ay pagkain at tubig. Dahil karamihan sa kanila ay halos walang nadala, kundi mga ilang piraso lamang ng damit. Ayon naman doon sa tauhan ng barangay, Alvin, may bibigay silang hot meals o almusal sa tulong ng Social Services Department ng Quezon City Local Government. At sa ngayon, Alvin, binabaybay natin yung papunta tayo dun sa may isa pang flood-prone area. Ito yung sa may Barangay Santo Domingo, sa may bahagi ng Biak na Bato, Santo Domingo Street, sa may papuntang NS Amoranto rin, dadaanan din natin. Pero itong kalsada ngayon, patungo dyan, itong Santo Domingo Avenue na binabaybay natin, ay wala pa namang naitatalang pagbaha. Yung usad ng mga sasakyan, Alvin, nakadaraan pa naman sila rito at banayad pa ang daloy ng traffic. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Thank you! Maraming salamat, Zeus Legaspi.